guys! Have a nice day and thank you for aray ko. Good morning po sa inyong lahat guys and thank you for watching Buhay sa Dubai TV. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay pag-ibig, tungkol sa mga importanteng bagay na dapat nyo pong tandaan if you are applying a job, if you are here already in Dubai, and ano po yung mga maire-recommend ko sa inyong mga websites na maaari nyo pong applyan. So, handa na ba kayo? Alam ko inaabangan ng lahat, no? Alright? So, let's get it on! Alright guys, so simulan po natin with this special book na meron po ako. If you are here guys, kapag nandito na po kayo sa Dubai, I don't know if this is available in the Philippines or in some other national bookstores or bookshop in other countries. Guys, mas maganda po if you get a copy of this Dubai How-To Guide. Ito po actually yung tumutulong sa akin with some informations na hinihingi nyo sa akin kasi nandito po, this is a complete Q&A and information na kakailanganin nyo po dito sa Dubai. Nandito po yung applying a car loan and registering yung paano kumuha ng trade license, tungkol sa trabaho, tungkol sa pagkuha ng nani, connecting the internet, registering a SIM card, and organizing a marriage, pag-transfer ng mga visa, kailangan mo ng visa, etc., etc. So, pati bang applying for a liquor license, enrolling to school, applying for a divorce, well, registering a death, arranging cremation, and having a baby. Kompleto po to, paano magkuha ng car loan, paano mag-move in dito, at marami pa pong iba. So, if you have a chance, guys, na makapag-drop by, okay, makadaan sa isang bookshop po dito, make sure po to get a copy of Dubai How-To Guide. Makakatulong po sa inyong lahat to. Alright, and next guys is we have here the Q&A. At ang tanong po ng isang follower ko ay, Kuya, meron po bang age discrimination dyan sa Dubai? Well guys, yan po ang pinaka-nakakainis na parte ng buhay nating mga Pilipino sa Pilipinas. It's because bakit ba masyadong issue sa ilang mga employers ang pagkakaroon ng edad? Okay? Kung kaya mo naman gawin at gampanan ng isang responsibilidad ng isang trabaho na binigay sa'yo, then why not? 'Di ba? Kasi that's actually the reason why tumataas po ang unemployment rate sa Pilipinas. Kasi of course, ang buhay po ng tao ay saan nga pa papunta? Kundi papunta sa pagtanda. And if you reach 30 plus, you are useless. Yan ang tingin ng mga kumpanya sa Pilipinas. And you know, dito po sa Dubai, age doesn't matter. Okay, wag naman yung masyadong hindi mo na talaga kaya gawin. Guys, dito po, as long as you have the experience, as long as you have the skills, as long as kaya mo magtrabaho, tinatanggap po kayo dito sa Dubai. And para naman po sa mga naghahanap po ng trabaho online, ang maaari ko pong maisuggest sa inyong mga websites guys ay, number one po of course ay ang www.dubizzle.com. Ang kagandahan po about Dubizzle is you can filter kung saang parte po ng UAE ang gusto mong applyan. Okay? So you can be in Sharjah, in Ajman, in Fujairah, in Abu Dhabi, in Dubai, in Al Ain. Yun po kagandahan dyan. At the same time, you can also search kung ano yung position na gusto mong applyan. Okay? So yun po number one na recommended ko po. Kasi some of my followers, dyan po sinuwerte nakahanap ng trabaho. Pero guys, of course, iba-iba po yung, alam mo yung timing of yung position na hinahanap mo versus yung mga kailangang position din ng mga employers na nandito. So it's a matter of parang minsan, yung response nila is 1 week, o minsan 3 days lang, o minsan hindi sila nagre-reply. Okay? But guys, some other websites na pwede nyo pong dalawin ay ang www.jobsindubai.com, or if you want, you can go to www.emiratesgroupcareers.com. And yung mga kilala po dito ng mga big companies, you can visit also their websites, katulad po ng www.azadea.com, www.alfotame.com. If you need more websites na gusto nyo pong puntahan, you can just visit yung isang page po na ginawa ko sa Facebook. Yun po ang Buhay sa Dubai Connect, kung saan po nakapost po dun yung dalawang pictures of list of websites na maaari nyo pong applyan online.
At guys, listen! Ito pong pinaka-importanting tanong po, okay? Na dapat hong pakinggan ng mga Pilipino na nasa Pilipinas na nangangarap pong pumunta ng Dubai. Guys, ito po ang pinaka-gusto ko pong mangyari sa inyong lahat. Okay, guys, another Q&A. Sabi po, Kuya, mas okay po ba ang visit visa or tourist visa or employment visa? Guys, ever since the world began, sinasabi ko po na pinaka-the best po talaga is of course employment visa. Okay? Yan po ang pinaka-normal na paraan ng pag-a-abroad ng mga Pilipino na gustong magtrabaho dito sa Dubai. Guys, come on. Kung gusto nyo po ng maayos po na proseso, lalo na wala ka namang budget, lalo na wala ka naman talagang kamag-anak sa abroad, lalo na alam mo yun, yung isasanla mo lang yung perang gagamitin mo o iuutang mo lang yung perang gagamitin mo sa pag-abroad. Guys, doon na kayo sa sigurado. Maghanap po kayo ng trabaho sa Pilipinas that could offer you job going to Dubai as employment visa. Okay? Kasi po, yung pagtuturist visa, para lang po to sa mga turista that your profile should be qualified as a tourist. May maganda kang trabaho, meron kang credit card, at talagang turista ka. And for visit visas naman, dapat po may kamag-anak ka talaga dito. So, huwag nyo na po kasi i-insist. Okay, kasi every time I receive messages from my followers na, Kuya, nahihirapan na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. It's because hindi nga po tayo qualified. Huwag na po natin ipilit. If gusto nyo talagang makatulong sa pamilya nyo at magtrabaho abroad, dumaan po kayong lahat sa tamang proseso. Okay? Ayoko po yung tipong nalubog ka na sa utang, offloaded ka naman. And sabi po nila, an apple a day daw takes the doctors away. Pero para sa akin, an apple plural, an apple a day, let's say 6 days. An apple a day will cost you 9.40 dirhams. At guys, ito na po ang inaabangan po ng mga sensitive sa pera ng mga OFW or expat dito po sa Dubai. At hindi lang po sa Dubai, maging sa amang parte ng mundo na mayroon pong Pilipino magtatrabaho ng marangal. Guys, ito po ang dirhams to peso currency. So para lang pala to sa mga taga-Dubai. Tama ka. Okay, so guys, right now po, as of today, okay, today is September 30, 2014. Ang palitan po ng dirham sa peso ay 1 dirham equals to 12.20 Philippine peso. So bumaba po ng 2%. Okay, tama ba yun? 2 points. Not 2 points. Actually 0.02 kaysa po sa kahapon. Ngayon po, araw na po ng sahuran, okay? So, guys, payo ko lang po, ha? Isang buwan mong pinaghirapan yung sahod na yan. At iwasan mong mag-celebrate ng one day millionaire, okay? Unahin mo po ang importante kung bakit ka nandito. Kundi ang mag-ipon at para matupad ang iyong pangarap, okay? Yun kasi hirap sa atin eh. One day millionaire. Kinabukasan, mamoroblema ka na sa 29 days ng buhay mo kung paano mo isusurvive ang araw-araw mo dito sa Dubai. Alright guys, ang next po ay ang pampagising sa inyong mga nanonood, okay? Lalo na po sa mga hindi nyo akalain, babatiin ko kayo dito, okay? So guys, it's pagbati time! Alright, una po gusto kong batiin, of course, yung nakachat ko po kagabi ng medyo matagal-tagal ng konti. I'm so happy that I have a chance to have a chat with her kasi masaya yung conversation namin. Walang iba po kundi si Annabelle Ruth, okay, of the Philippines. Hello po, thank you so much for the spirit na, alam mo yun, yung positivity in life na, basta, thank you so much for the chance na nag-usap tayo kagabi. And alam ko na you appreciate all the things na ginagawa ko dito and the way how, kung paano ko sinusurvive ang buhay ko araw-araw bilang isang expat na may trabaho sa gabi at isang vlogger na kailangan gumawa ng video everyday para sa mga followers ko. At of course, to assign or to have the time na mag-reply sa mga messages mo ng mga followers ko na kadalasan hindi ko nasasagot lahat. Thank you so much! And guys, another greetings po from Pamela Lajoy. Sabi po niya, Sir Juni, pag-greet naman po ng boyfriend ko na si Mark Likinan.
Okay, naalala ko na kayo. Kasi yung nangyari dati, yung lalaki nag-surprise greeting sa girlfriend niya. Okay? So, sabi niya, tell him na mahal ko siya. Wow! Stay in love, guys! Alright? And another one is from Reyna Matic de la Cruz. Sabi niya, kay Junie, pag-greet naman po ng loving husband ko na si Michael de la Cruz na nasa Saudi, and to my 2 children, Rich Ivan and Richelle de la Cruz. I love them so much and I miss them a lot. And also my family in the Philippines. Hi to everyone! Okay guys, so another one pa pag-uusapan po natin ay ang buhay pag-ibig, okay? Tanong po sa akin ng isang close friend follower ko from other country, okay? Galing po sa ibang bansa. Sabi po niya, kuya, meron po kasi nanliligaw sa aking Arabo, okay? Lokal dito sa Dubai. Okay lang po ba na makipagrelasyon sa kanila? Well guys, to be honest, of course, wala naman pong problema doon. Okay? Pero of course, you have to make sure na kapag nililigawan kayo, alam mo yun, you have to get to know that person. Mahal mo ba talaga siya? Money should not be the answer. Kasi kapag pera yung naging dahilan mo, kaya mo siya sinagot o kaya naging kayo, of course, hindi ho okay para sa akin. I will not recommend you to go into our relationships na alam mong hindi maganda yung purpose. Kasi 'di ba sabi nila, the end does not justify the means. Okay? Pero if you think na wag lang dito guys sa abroad hindi po sukatan kagad yung kasi mahal ko siya. But you have to think. Kasi unang-una, magkaiba tayo ng religion. Pangalawa, magkaiba tayo ng kultura. Pangatlo, tanggap ka ba niya bilang ikaw? Okay? Hindi yung tipong ang habol lang sa'yo is, okay, sex lang. Diba? And number 4, kailangan kilalanin mo mabuti yung taong nanliligaw sa'yo. I mean, kasi minsan yung mga lalaki kasi pag nanliligaw, kahit ibang lahi yan, lahat ng magandang parte, okay, yung pagkatao niya, ipapakita niya sa'yo. Magiging sweet yan, malambing, susurprisein ka. But you have to find out also yung other side of his behavior. Diba? Importante. And the last, guys, is handa ka ba, of course, with yung consequence na makikipagrelasyon ka sa ibang lahi? Of course, tanggap pa to ng pamilya mo, tanggap ka ba ng pamilya niya, at etc. etc. Okay? So, sa lahat po ng mga nanliligaw na ibang lahi dyan, huwag hong sugod ng sugod. Okay? Pag-isipang mabuti, at hanggat maaari guys, huwag pong gagawa ng baby. Okay? Huwag nyo pong idama yung mga bata, please. Alright, well I think that's all for today guys. At of course, before po ulit ako mag-goodbye sa inyo lahat, gusto ko pa mag-iwan sa inyo ng isang motivational words from one of my friends in Facebook walls. At ito po ay galing kay Omex Marasigon or Marasigan. Okay, sabi po niya, never give up, miracles happen every day. Okay? So, wag na wag po tayong susuko. You wouldn't know when is that miracle happens to us. Basta sabi ko nga guys, basta't maganda ang intention mo, sa bagay na ginagawa mo, tuloy mo yan. Push it! Push ng push lang yan. Kasi guys, darating din ang panahon na maaani mo lahat ng magandang bagay na ginawa mo dito sa mundo. Okay? Well, that's all for today guys. Thank you so much for watching Buhay sa Dubai TV again. And see you tomorrow. God bless you all. Bye! Kape muna tayo.